Good din naman mga kulay, nagbabalik tayo. This episode ay tungkol sa paint thinner. Alam nyo ba ano ba ang paint thinner? So, i-discuss natin ang paint thinner mga kulay, kung saan gamitin at paano gamitin at para saan pwede gamitin. So, stay tuned mga kulay para ma-discuss natin. Ang paint thinner mga kulay ay para sa oil-based type na pintura. Ito ay tinatawag na turpentine thinner. Halin tulad ang chemical niya sa isang gas o petrolyo o kerosene in English. So ang paint thinner mga kulay ay ginagamit doon mismo sa metal primer, any brand, doon sa enamel, quick dry enamel, alkyd base type na pintura, doon pwede sa mga oil tinting color ihahalo kung ito ay palagnawin, yung ginagamit nila sa pag-varnishing. Doon pwede sa mga oil wood stain, pagpa-adjust kung palagnaw puti, at ginagamit dito pang hugas sa pintura kung ito ay nagkadumi yung mga paintbrush o hinuhugasan konti ang latak ng pintura para lumagnaw konti kung ito ay timigas-tigas na, kung malapot ipahid siya sa isang area. Kunyari kabukas lang, tapos minimix to in-apply. After in a few minutes or oras, ang pintura ay unti-unting lalapot, kaya ginagamitan for reducer pang adjust. Yun na papasok at ilalagay ang paint thinner as a reducer o pang palagnaw konti para ito ay mabalik sa kanyang tamtamang lagnaw. Ang iba ay gusto medyo malagnaw-lagnaw, depende yan sa area pinipinturahan. Ang iba naman ay gustong medyo malapot-lapot kung ito ay gustong mas makapal ang kanyang pagkapahid. So, isa yan sa mga tip mga kulay kung ano ba ang gamit ng paint thinner. So, yung paint thinner mga kulay ay mayroong mga packing yan na kabuti, 350cc, parang buti ng gin ang kanyang lagay. Mayroon naman yan nakalagay ng liter sa mga plastic lagayan, empty plastic bottle, mga ganyan pwede ilagay doon yung mag-transfer. At mayroon ding lagayan na galunan, mayroon na can, kain can, or mayroon din naka plastic. So ang paint thinner mga kulay ay combustible type. So sabihin madali siyang magliyab kung ilalapit ito sa apoy or fire. So kaya kung kayo ay mga pintor o gusto mag DIY o gusto lang magpintura ng sarili nyo, pagkatapos nyo gamitin ang paint thinner ay takpan ng maigi at i-secure kung saan ilagay yung hindi makikita o maaabot ng mga kabataan o yung mga bata, lalo na pag mga minor de edad na hindi pa alam paano kung para saan, baka magkaroon ng hindi kaya yung gagawin sa mga kabataan. So isa yung tip mga kulay kung ano ang paint thinner. So ang paint thinner ay hindi siya maganda ding ilagay sa mga mainit na lugar katulad ng expose sa araw o indirect o direct in sunlight, dahil madali siyang mag-evaporate, lalo kung ito ay nakabukas or ito ay hindi masyado nakatakip. So ang maganda yan ay takpan ng maigi. Mas maganda kung nakabukas nyo na o nabuksan nyo na gamit na ng konti, meron pa natira ay itakip, pagbalik ay balik nyo sa lagayan. Tapos mas maganda tipan nyo o masking tipan o anong ilagay nyo pang tip para mahigpit siyang pagkatakip. Tapos i-secure sa lagayan, itago. Kung mas maganda, mas maigi, lagyan nyo ng susian o padlock yung lagayan nyo para hindi makuha ng iba, lalo sa mga kabataan, dahil combustible nga, sabi ko kagaya ng kanina, ay delikado yan sa sunog, wag sanang mangyari. So kasi ang paint thinner ay combustible o daling mag-fire. So mayroon din akong narinig na ang paint thinner ba ay pwedeng gamitin sa mga automotive. Mga kakulay, ang paint thinner ay totally hindi pwede gamitin sa mga automotive, lalo na sa mga lacquer, acrylic, polyurethane or epoxy type.
paint thinner ay pwede lamang doon gagamitin sa mga oil type na pintura. Lalo sa mga water base ay hindi din siya pwedeng gamitin. Dahil ang paint thinner mga kulay ay hindi magkakasundo sa chemical ng mga water base, lalo na mga latex type or elastomeric type. At lalong hindi magkasundo doon sa mga automotive, lalo mga automotive lacquer na ginagamit pang cabinet, dahil hindi siya mahalo. Ito ay magkaroon ng chemical reaction. Ganon din ang mangyari mga kulay doon din sa mga automotive acrylic na ginagamit sa mga pangsasakyan, at mas lalong hindi siya pwedeng gamitin doon sa mga urethane type na pintura na pangsasakyan, high-end na pintura. So in short mga kulay, doon lang siya pwede gamitin sa mga alkyd based type na pintura o quick drying enamel o metal primer, at sa mga oil type na pintura gaya ng oil tinting or wet stain, saan yung gamitin pang oil type na pintura. Paint thinner mga kulay, kung sa packing yan, meron yan sa bote, nakabox kung gusto nyo madamihan, meron din naka-plastic na galonan, nakabox din. So kung tatanong kayo kung saan nyo mabibili ang paint thinner mga kulay, kadalasan makita yan sa paint center or hardware. Punta lang kayo sa pinakamalapit na mga lugar na merong hardware, sigurado yan meron yung paint thinner, kasi ang paint thinner ay available at madaling mabili yan sa mga hardware. Huwag lang kayong pumunta sa mga drugstore kasi wala yan, dahil combustible nga, hindi siya kabilang doon sa mga area mga ganyan. So doon siya sa hardware makita nyo, at sa mga paint center, mga construction supply, kasama yan palagi. Kumbaga ang pintura kasi ay nabibilong sa pour, beautification, pang finish. Kung magtayo ng mga bahay, doon papasok ang pintura. So ang pintura pag ginagamit, kadalasan meron niyang thinner na activat kung ito ay kapareho ang kanyang chemical. So yung mga kulay, kung meron kayong tanong ay libre kayong mag tanong doon sa comment section natin. At mga kulay, isa din kong tip sa inyo ang paint thinner. Ang paint thinner ay kung nyari mayroong madumihan ang kamay, lalo na kung gumagamit kayo ng pintura na enamel or mga oil type na pintura, pwede din ang paint thinner, gamit lang kayo ng basahan at lagay nyo konti, at pwede nyo pangpunas doon kung kayo na pinturahan sa inyong kamay. At pwede nyo din ibabad itong mga roller brush, paint brush man, pagkatapos nyo gamitin, diretso lagay sa lagayan ng paint thinner. Mag-separate lang kayo ng container para mas magamit nyo uli, kasi pag nagtitigas dyan, hindi na yan magagamit sa susunod yung project. So pagkatapos gumamit sa paint brush, roller o ano man ang ginamit nyo, ay ibabad nyo direkta sa paint thinner, tapos hugasan mas maganda, patuyuin nyo uli, pwede nyo magamit sa another project. So yun ang tip mga kulay, para magamitan nyo at hindi masayang yung ibang gamit. So yun, sana mga kulay ay meron kayo natutunan sa episode na to, and hopefully meron kayo napupulot na aral. And thanks for watching mga kulay. See you next episode.